Sermon ang inabot ng mga taga-DPWH na dumalo sa investigasyon ng Senado hinggil sa bumagsak na bahagi ng tulay sa Isabela. Dahil sa tila kawalan ng aksyon na panagutin ng mga responsable sa insidente. Ang iba namang senador nangangambang magkakaroon ng cover-up sa loob ng DPWH, habang inirekomenda naman ng iba na makabubuting sibakin na ang mga opisyal ng kagawaran. May Ann Corvera sa balitang yan. Kung meron kalokohan dyan sa design. Nasermonan ng mga senador ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa pagdinig ng Senado sa bumagsak na isang bahagi ng tulay sa Kabagan, Isabela. Sa pagdinig ng Senate Pro Ribbon Committee, kwestiyon ni Senador Alan Peter Cayetano ang DPWH bakit wala man lang nasibak o nasuspinde sa nangyaring kapalpakan sa pag-collapse ng tulay. Tanong ng senador bakit napakabagal ng DPWH at hindi seryoso sa ginagawang investigasyon at tila walang balak papanagutin ang nasa likod ng kapalpakan sa pagguho ng tulay. 2 weeks na, wala pa kayong preventive suspension. So, kung meron kalokohan dyan sa design, sa testing, napalitan na by now. Kasi the purpose of the preventive suspension, whoever is there, is not to say you're guilty. Di ba? So ngayon, for example, I'm in charge sa Senate, nung new Senate building. Kung may mangyari ngayon dyan, dapat I am barred from dealing with anything there or my predecessor. Kasi nga, may access kami sa mga dokumento. Di ba? Pangamba ni Cayetano maaaring magkaroon ng cover-up sa loob ng DPWH dahil hanggang ngayon walang malinaw na opisyal o pangalan na dapat managot. That's why you have a preventive suspension during the investigation. Walang personalan yon. And that's why the preventive suspension is a limited period. Para matapos mo rin. So kung sabihin mong 15 days yung preventive suspension. Di ba? So sa 15 days, bibilisan mo yung investigation kasi kawawa naman yung official na yon na walang kamalay-malay. Pero preventive suspend mo precisely to protect the investigation. So, sir, pasensya na, and you're the one here, but I should tell this to Secretary. Parang hindi kayo seryoso sa investigation na to. Pero si Senador Ramon Bong Revilla Jr. iminungkahing sibakin na ang mga opisyal ng DPWH. Heads must roll. Hindi pwedeng isang masaklap na pangyayari na lang ito na isang kwentong nag-viral. Dapat may managot. And let the axe fall where it must. Nakakagigil, Mr. Chair, nakakagalit, nakakapanginig ng laman. It's instances like this which erode public's trust in government and its efforts. February 27 ngayong taon nang bumagsak ang isang bahagi ng tulay matapos dumaan ang truck na may kargang mga bato na ayon sa DPWH ay lagpas sa weight limit 1 linggo matapos itong buksan sa publiko. Lumitaw naman sa investigasyon ng Senado na 2018 pa, nakitaan na ng cracks ang segment 8 ng tulay mula sa bakal hanggang konkreto na ayon sa DPWH questionable na ang integridad pero 2022 pa nakapagsagawa ng retrofitting. The integrity is already questionable by that time. Okay. Because it is not yet subjected to load and there are already perceived defects. Definitely there must be something wrong. Absent sa pagdinig si DPWH Secretary Emmanuel Bonoan kaya nagbanta si Cayetano na ipapasabi na ito. Yan ay kapag nabigong magbigay ng paliwanag ngayong araw ang kalihim ano ang nangyari sa kanilang investigasyon sa bumagsak na tulay. Inatasan rin ng senador ang DPWH na magsumite ng mga pangalan ng mga contractors na na-blacklist at napatawan ng parusa ng DPWH kasama ng listahan ng mga ginawang tulay at kanilang kapasidad. The only thing they did is actually gather all the documents, no? But even the forensic or the analysis of the documents, hindi masagot bakit dumoble yung price nung unang kontrata at bakit yung retrofitting ay chinarge sa gobyerno instead of sa kanila. So I'm hoping that the DPWH will shape up, no? I'm hoping the DPWH will shape up. And now we know why kailangan talaga yung Blue Ribbon Committee, di ba? So kung hindi pa pala tayo mag-hearing, hindi pa pala to priority sa DPWH. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.